Ipinasubasta na ng Bureau of Customs ang 7 sa 13 luxury vehicle na kinumpiska mula sa mag-asawang Diskaya dahil kulang-kulang ang mga papeles at binayarang buwis. 8 kumpanya ang lumahok sa bidding na ayon sa Customs ay sumailalim sa proseso para masigurong hindi sila dami. Nakatutok si Joseph Morong. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale lot number 062-2025 sold. Isa yan sa 7 luxury vehicles na isinubasta sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Les Central Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera idinaan pa sa money counter. For the sale lot number 062-2025, the winning bidder is Les Central and paid the full amount of 7,100,000 pesos. Ano niyo yung sasakyan? Ay, hindi. Lutusan lang po ako ni boss. Ako lang pinabili. Gagamitin po yata. Personal? Personal. Okay. Gusto niyo talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Oh. Kabilang ang naturang sasakyan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang mga papeles at ibinayad na tax. 7 sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa 7 na luxury vehicles ng mga Diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito itong Rolls-Royce Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payong? Ilang milyon itong payong? Kasamang isinabasta ng sasakyan ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit niya binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating lahat to eh. Pera natin yan, yung pinambigid dyan. 3 ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. 2 sa mga ito nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at 3 iba pang luxury vehicle. Kaya ayon sa BOC, maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation factor, no? But we can now consider perhaps maximizing to 16% as depreciation. We can also consider current market prices for the second auction. 8 kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang vinet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Establishing the purchasing power of the bidder to make sure na hindi sila dami, no? Na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. 38 million pesos o wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pag yan sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.